ka lang mag-concentrate dun sa inner core ni Speaker Romualdez, makikita mo na kaagad eh. Hindi ako naniniwala na may magandang patutunguhan ang ICI. So kung titingnan mo kasi, may nagkukumpas. At yung nagkukumpas, sinasabi sa taong bayan, dito tayo tumingin. Ito nga ho ang pag-usapan natin ngayon mga ka-reaction update PHA. Dito nga ho mismo kay Prof. Maluha. Dito po kasi talagang wala hong patutunguhan ang ICI. Parang nagmumukha ho atang supalpal na rin ho o parang hindi naman po natin sinasabi Parang binayaran na rin ho kasi. Diba? Kung saan-saan ho nakapokus itong mga ating kababayan, lalo na ngayon, iba-iba ho ang ipinapalabas nila. Nililihis na ho nila yung usapin dyan sa flood control. Isipin mo maging state witness pa. Etong si Martin Romualdez. Talaga naman po nakakagulat. Marami ho silang mga medyang hawak. Hindi lang po medyang hawak nila Pati nga itong Supreme Court, parang lang naman mga kabdit na hawak din ho nila. Yan po yung mahirap ngayon. Dahil iba-iba ho ang tinatalakay dyan sa Senado. Isa pa itong natigil yung Blue Ribbon Committee. Hindi na ho matapos-tapos etong flood control issue. Kung saan talaga naman po sanang natapos na sana yan. Nandun na ho sana tayo sa exciting part tulad nga ho na sinabi ni Senator Marcoleta. Pero ngayon dahil nga nangangalihis-lihis na, hindi pa matalakay ang Blue Ribbon Committee, wala na ho tayong nakikitang posibilidad na makukulong itong si Tambaluslos. Bakit ho? Kasi nga ho, nililihis na tapos itong ICI, mukhang, pabor pa dito kay Martin Romualdez. Hindi lang yan pati sa HOR, itong si Ridon. Parang galit nga Galit nga ipakansela itong passport ni Saldico. O ano po yung mangyayari ngayon? Harap-harapan na ho tayong ginagago Harap-harapan ng ginagago ng mga itong mga sangkot dyan sa flood control project. Yung mga ghost projects, yung mga Pilipino. Nalilihis lang ho nila yung kwento sa ginagawa nilang kagaguhan. Gagawa lang ho sila ng isyong ganyan, yung mga Pilipino, yung focus nila, nawawala na dun. Diba? Yan po yung nangyayari ngayon. Nawawala na ho yung focus ng mga Pilipino dyan sa Ghost Project. Yung mga nagnakaw ng bilyon, trilyon. Kaya ano po mangyari? Nganganga na lang ho tayo. Nakanganga na lang ho tayo maghihintay kung may mangyari pa bang solusyon o may makukulong pa ba. Hanggat ngayon kasi mga kabdit wala hong nangyayari. Diba? Hindi na ho patas yung batas. Yung batas ho na yan mga kabdit, umaaksyon lang sa mga mahihirap, sa mga mayayaman po, pumapabor. Pero sa mahihirap, hindi ho pumapabor yan. Diba? Yung mga nagnanakaw eto, example na lang ho to. Meron isang tatay, mga ka-update. Nagnakaw ho siya ng 1 kilong bigas yata yun or 2 kilong bigas. Tapos may mga kasamang dilata. Ano nangyari dun sa tatay na yun? Nagdahilan lang ho siya na gusto niya lang ipalipas tong araw na to kasi yung mga anak niya, yung pamilya niya, wala na ho silang makain. Wala man pong halagang 500 pesos yung ninakaw ni kuya or ni tatay, nakulong ho siya. Pero ngayon, dawit na yung pangalan. Diba, kinanta na yung pangalan Nandyan na ho tayo. Pero anong ginawa? Ginawa hong state witness. Kaya ngayon, makikita ho talaga natin, applicable po yung batas sa mayayaman. Sa mahihirap, kung mahirap ka, wala hong batas. Diba? Hindi naman po natin sinasabing tama yung ginawa ni kuya na kumuha o nagnakaw. Pero dapat pantay din sa mayayaman. Dapat may managot. Diba? Kasi nakakaawa yung mga Pilipinong nagugutom. Lalo na ngayon, tumataas yung mga presyo ng bilihin. Yung mga tax, ang taas ng tax. Nagbabayad tayo ng buwis. Pero sila ho yung nakikinabang. Kaya mga ka-update, pakinggan na ho natin itong naging pahayag ni Prof. Kung saan parang malayo na ho ang imbestiga ng ICI. At malabo na ho talagang makulong si Tambi dahil nga
nagkakampihan o binayaran na. Ayan mga kabditay, pero bago ho tayo magsimula, isang like, isang share, isang subscribe, malaking tulong na ho yan sa atin. Kaya, rekta na ho tayo. Na ang BOC sa pinakakorap na ahensya ng gobyerno dito sa ating bansa. Prof, komento nyo dito na naglabas ng ulat ang US State at na-flag nga ang Bureau of Customs. Well, Jason, ang Bureau of Customs naman has consistently been an issue. Siguro tama rin naman yung sinabi niya na hindi siya yung head nung period na nagkaroon ng pag-aaral ang State Department at na judge nila na one of the corrupt or the main corrupt agency in the country. Kailangan lang natin siguro tingnan in terms of yung reform na ini-institute ni Commissioner Nepomuceno kasi hindi naman made public kung ano yung mga reforms na yan. So, it's one thing to say na hindi ako yan. It's another thing to say na ito yung mga ginagawa namin. Ang siguro mahalaga dun sa sinabi niya, napaka-importante ng custom sa revenue. Usually meron silang target na kailangan makamit siya at saka si BIR para dun sa paglikom ng mga revenue para sa pamahalaan. So, ang kailangan lang sigurong maklarado dyan, from the time na siya ay umupo hanggang ngayon, ano na yung mga reforma na nagawa. Yung pagfa-fire ng tao, kalimitan kasama yan pag linilinis mo ang isang ahensya. Pero gawin nating klarado, ano yung mga solusyon na na-introduce? Kasi wala naman siyang sinasabi publicly ano yung mga ginawa. Yung computerization has been there since the time of FBR. May attempt to computerize everything. Nagkaroon rin ng attempt na magkaroon ng x-ray, no? na naging source ng anomalya rin sa purchase. So, siguro tingnan natin kung saan nanggagaling yung judgment ng State Department kung bakit nasabi yun. Prof, dako naman po tayo dito sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kamakailan kung saan ay nagbigay rin ng komento si Vice President Sara Duterte kasi sinabi nga sa isang panayam sa Malacanang, sinabi ni Pangulong Marcos na kampante siya sa isinasagawang investigasyon kaugnay ng umano'y maanomalyang flood control projects na hindi maililink sa kanya at sabi niya wala naman dapat daw itago ang palasyo. Pero para kay Vice President Sara Duterte, parang nakakapagtataka lang na ganun ka kampante, ganito ka confident si Pangulong Marcos para sabihin na hindi maiugnay, hindi madadawit ang Office of the President. Your thoughts on this, Prof? Alam mo, yung tama naman si Vice President na magtataka ka kasi unang-una, ang ICI, creation niya ng executive branch. Creation ni Mr. Marcos, EO 94. Unang-una sa lahat, narinig naman po natin kay Prof. Malu na saan ba galing ang ICI? Sa executive sa presidente. Kaya mga kabdi, nakakagulat talaga na hindi talaga madadawit dyan si Marcos kasi nga sila rin ho yan eh. Parang pinapaikot lang po itong mundo natin na bilog po yan eh. Parang bola, di ba? Ito ngayon si Marcos nasa taas. Tapos si BP Sara ngayon, siyempre, siya po yung pinipitik-pitik mo nila, nasa ilalim mo. Pag napaikot na po nilang ganyan, babalik at babalik din po sa taas si Marcos Jr. hanggat meron pong ICI o hanggat nakaluklok ko siya. Bakit ho mga kapatid? Sila ho mo yung gumagawa dyan. Diba? Paano ho siya idadawit kung mismong galing sa kanya yung ICI? Tapos yung pinsan niyang best friend niyang si Martin Luther King, malabo na ho. Naging state witness na yung mag-asawang andiskayang nadawit lang sa katarantaduhan ng mga Luther King na ito. Sila po yung ididikdik nila at si Saldico. Hindi lang ho yan yung mahirap dyan eh. Parang pati sila Senator Bongo, lahat ho yung mga
Duterte allies, allied with Dutertes, yun po yung mga ididigdig nila, ididiin ho nila, ililigtas ho nila yung admin nila, yung admin ngayon ni Marcos Jr., di ba? Yung lakas, yung kapangyarihan niyan ay na-define doon sa EO94. So, from the outset, nung EO94 was made public, nakita na ng lahat na medyo may kahinaan in terms of yung kapangyarihan na meron siya. Pangalawa, hindi ka dapat nagsasabi na definite na hindi aabot sa iyo kasi for the basic reason na pinirmahan mo yung Budget. pinanggalingan ng pondo, no, yung tinatawag natin budget, pinirmahan niya yung GAA eh. At kung titingnan mo consistently in the past 3 years, maunang malya. Noong 2023, nagkaroon ng tinatawag na unprogrammed appropriations. Noong 2024, 2025, nawala ang unprogram, grabe naman ang insertions, no? Hindi natin alam na may leadership fund na tinatawag na nasa NEP pa lang may insertions na. So, paano mo masasabing hindi aabot sa iyo, no? Ikaw ang pumirma, ikaw ang nagre-release ng pondo. Kahit dun sa insertions, ang sabi nila, hindi naman na nalabas lahat yung mga for later release. Pero, even as we speak today, meron siya rini-release na under dyan sa FLR. So, kung rini-release niya, alam niya yon, di ba? May consent siya sa lahat ng insertions na yon. May consent siya na wag muna natin itong release. May consent siya na i-release natin. So, this early, sa tingin ko, mali namang sabihin yung ganon. Kasi, hindi pa tapos. Wala nga tayo nakikitang kinakasuhan na politiko. Correct. O nag-umpisa na yung hearing, no, na yung sa korte. Wala tayong nakikitang politikong nakulong. So, sa tingin ko, kung gaganunin niya yung proseso, talagang hindi maniniwala ang taong bayan dyan sa ginagawa ng ICI. At yun nga, Prof, sinabi rin ni Pangulong Marcos na ito daw ay politika, yung iniuugnay o idinadawit ang Office of the President sa mga issue ng katiwalian, especially dito sa particularly yung sa mga manumalyang flood control projects. Sabi niya, politically motivated. Dok, Prof, sa ngayon po ba, tama pa rin bang sabihin ni President Marcos na politically motivated ito, na para naman kay Vice President Sara Duterte, hindi na to politika dahil wala naman siyang tinatakbuhan at hindi naman panahon ng kampanya? Oo, Jason, tama yun, no? Yung ang dali mong sabihin lahat na politically motivated, no? Katulad ng yung ginawa ninyo kay Vice President, politically motivated yun, di ba? If every leader will say it's politically motivated, nawawalaan yung prinsipyo ng transparency and accountability. Kasi madali mong itapon yun na, hindi politically motivated yan. Pero from the beginning, wala naman transparent sa proseso at hindi nagiging accountable. Yung SALN, di ba, itong bagong ombudsman natin, he came up with a memorandum for the release. Pero pag binasa mo yung memorandum, ang daming step by step na dadaanan bago mo makuha yon. Yan, isa pa ho yan mga kapatid. No? Sinasabi ni Marcos Jr. politically motivated. O kasi piling ho niya, sinisiraan ho siya ni BP Sara. Pero ang totoo naman talaga, sirang-sira na ho yang si Marcos Jr. sa taong bayan. Diba? Isipin mo yun, hindi naman physically fit etong si Boying Remula bilang ombudsman. Pero isang pirma lang ho niya, look agad siya. Tapos yung kasunod ho niyan, SOJ. Sino yung minamatahan nila bilang SOJ? Si Auntie Claire Castro. Yung butangera ng palasyo. Kaya mga kapatid, diba, kapangyarihan lang ho talaga yan. Yung singkalakas lang ho ba ng, pag nagtatrabaho ho tayo, kahit na college grad ka, anong hahanapin sa'yo ng isang kumpanya? Experience. Minsan naman, pag
Kahit na may experience ka, pag hindi ka trip, anong hahanapin sa'yo? Backer. Yan po yung nangyari ngayon dyan sa gobyerno ni Marcos. Kung sino-sino ho yung ina-appoint niya. Kasi nga ho, may backer ho sila. Kaya ho nilang protektahan itong ipapasok nila. Ganyan po yung nangyari. Yung piling ni Marcos, sinisiraan sa ni BP Sara. Yung totoo naman talaga, sirang-sira na siya. Ano ba yung ginagawa niya? Ina-appoint niya lahat sa matataas na pwesto, yung mga tuta niya. Hindi lang yan, para banatan naman si BP Sara. Kasi binabalakan na ho nila yan eh. Kaya po naging ombudsman yan si Remula. Gusto ho nilang ma-impeach niyan si BP Sara by 2026 next year. Or kung hindi man next year, hanggang 2027 to 2028. Bakit ho? Gusto ho nilang sibakin yung mga Duterte sa kanilang pwesto at ayaw ho nilang palukulukin. Kasi oras na makaluklok ho yan si Vice President bilang President, naku, impeachable officer din ang ombudsman. Kaya, oras na magkamali itong si Boying Rimula, babalik at babalik ho sa kanila yung mga katarantaduhang ginagawa ho nila sa Duterte. Bakit ho? Kasi ho, matindi ho yung panggigipit nila dito sa Pavilion Duterte. Isipin mo si Pangulong Duterte. Si FPRRD, anong ginawa nila? Kinidnap po nila. Dinala nila sa ICC. Ngayon, si Torre, nakita nyo, nagamit lang si Torre, yung parang mabilis ang saya. Alam nyo po ba yun? Ilang buwan lang ho siya nagtrabaho dyan eh. Wala man hong 4 na buwan. Parang nasa 3 months under lang ho si Torre. Katapos ho siyang gamitin kay Kibuloy, kay Pastor Kibuloy, kay Pangulong Duterte. Anong ginawa ho sa kanya? Sinabi, bibigyan siya ng mataas na posisyon. Nasaan ho siya? Nakikisali ho siya sa rally noong September 21. Puksain daw yung korupsyon. Hindi ka ba tarantado nun? Anong ginawa mo kay Pangulong Duterte? Nagnakaw ba yan? Dinala mo sa ICC, di ba? Ang tapang-tapang pa niya ni Torre. Pero ngayon, di ba, mabilis lang po talaga yung karma eh. May mga oras-oras lang po talaga. Di ba? Kaya ngayon, mga update, babaliktad yung mundo ni Marcos Jr. Oras na makaluklok, si BP Sara. Pati yung si Boying Rimula. Pati si Martin Luther King. Di ba? Ang SALN before Ombudsman Martires it was made public, no? Nasa online, you can download, anyone who wants to study it can download it. Bakit hindi naging madaling maka-access ng SALN? Kasi dun sa nangyari kay Chief Justice Corona na ginamit yung SALN as a weapon, no? Alam mo itong administrasyon na ito, ang daming wine-weaponize eh. Kahit simpleng bagay, wine-weaponize. So, siguro kailangan nating tingnan yan sa lente ng transparency and accountability. Doc, sorry, baka makalimutan ko. Speaking of weaponization, no, dahil syempre sila ang nasa gobyerno, sila ang nasa kapangyarihan, sila ang nasa posisyon, papaano ba masisiguro ng publiko ho natin, ng mamamayan ho natin na nagbubuwis, 'di ba? Tayo nagbabayad tayo ng buwis na sa pinakamataas na posisyon, sinabi nyo na, siya yung nagpipirma ng pondo, imposibleng hindi niya napag-aralan ang budget, papaano nag-come up ng ganito, pero and yet pinirmahan pa rin niya, tapos lumutang yung ganitong issue ng malawak na katiwalian. Papaano makakasiguro ang mamayan natin na hindi mapapanagot as far as transparency and accountability is concerned, Professor? Alam mo, Paul, basic kasi yung nangyari eh. For the past 3 years, may ganitong nangyayari sa pondo ng bayan. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo alam. Kasi 3 budgets yan. Yung proseso ng transparency, nakita natin na may problema sa sistema, may problema sa procedure ng pagpapasa ng budget. Kaya nga nag-i-introduce sila ng reform. Pero kahit na inintroduce mo yung reform at the NEP level, hindi sila nagpapakatotoo na may insertions na sa NEP pa lang, no? Yun yung tinatawag na leadership fund. So yun yung issue ng
maging transparent ka, di ba? At pag nasabing may leadership fund ba kayo, maging accountable ka. Sabihin mo, oo, hindi, yaan ay nagkaganyan dahil sa ganito. Pangalawa, 3 taon na yang paulit-ulit na sinasabi na hindi tayo pwedeng magkaroon ng unprogrammed appropriations. Dahil ang basic dyan, kung sa isang bahay, ang kita ng padre de pamilya o pati ang nanay, kung pareho sila nagtatrabaho, ay 1,000 lamang, hindi ka pwede ang gastos mo 2,000 o mahigit sa 1,000. At the micro level, sa household level, natututo tayong bumaluktot sa kumot kung kulang. Makikita mo dito sa ginagawa natin sa budget natin, ang taas-taas ng expenditure. Pero ang revenue natin, parati tayong may shortfall. So, dyan pumapasok yung sinabi ni Commissioner Nepomuceno na hindi naman tayo basta-bastang mag-aalis kasi baka mahirapan yung revenue targets ng customs. So, babalik ulit tayo dun sa kung ang ginagastos mo ay mas mataas kisa sa kinikita mo. At yung ginagastos mo, ang konti na nga ng kinikita mo, nauuwi pa sa korupsyon. Kaya kailangan maging transparent. Saan mo ginagastos ang bawat piso na binabayaran ng taxes ng mga Pilipino? At dun ba sa paggastos na yun ay napupunta sa tama o napupunta sa bulsa ng iba? Yun yung proseso ng transparency. So, kailangan makita ng taong bayan. Kaya yun dyan sa ICI, babalik na naman ako doon, i-public nyo. Kasi hanggat hindi nyo pinapublic yung proseso ninyo, hindi maiintindihan ng taong bayan. Hindi transparent yung proseso. So, paano mo magiging accountable kung sino man yung mastermind, politiko, o taga-executive na kumita ng salapi. So, napakahalaga yan 2 bagay, transparency and accountability. Kung ang leader mo nagsasabi, hindi aabot, sigurado siyang hindi aabot sa Office of the President, dun pa lang sa bagay na yun, may problema na tayo Kasi hindi pa tapos ang proseso. Di ba? Pero nag-render siya ng judgment. Nung linabas niya yung information na 15 contractors, bakit 15 lang ina-identify niya? Bakit so much lang na project? Bakit Bulacan ang ginawang proof of concept ng operation? Bakit hindi sa probinsya niya, sa Ilocos Norte, no? Ayan nga mga update, malinaw naman po dito kay Prof. Malo na bakit hindi nga naman niya imbestigahan yung lugar niyang Ilocos. Sinasabi na nga ho yan ni Mang Chavit Singson na unahin niya yung lugar niya, hindi yung kung ano-anong lugar pinupunahon nila, binabanatan nila. Kasi nagmamalinis nga naman po itong yung anak niya si Sandro Marcos. Parang malinis kung magdadaldal ho dyan sa House of the Representatives. Samantalang yung mismong lugar ko nila, hindi nila malinis-linis, matindi ho yung corruption, bilyon-bilyon din po yung pinondo dyan. Ayaw pong ipakita sa media yan. Bakit? Kasi nga marami ho silang hawak na media. May mga fake news ho silang media, kaya yung mga lugar ho nila hindi maimbestigahan. Hindi ho maipakita sa media. Kasi po takot at bayad nila. Ba't hindi niya nga naman unahin? One time lang. Pakita niya lang sa mamamayang Pilipino kung may napuntahan ba yung binabayad na buwis ng ating mga kababayan. Diba? Hindi yung tinitira ho nila itong Bulacan. Nagpunta pa sila dyan, nagbida-bida pa sila. Diba? Actually, parang kasi, papunta na ata doon si Mayor Magalong kasi na-mention na yun na ang Ilocos Norte ay meron din malalaking pinaglagakan ng pondo for flood controls. Oo, Paul. Tapos, di ba, Sunwest ang sinasabi nila, bakit hindi kayo pumunta sa Bicol? Bakit hindi nyo tingnan ano nangyari sa Bicol? Ano nangyari sa Marikina? Yung 6 na deputy speakers, lahat yan, kasama dyan Pero hindi na rin ata sila nakikita ngayon, Doc. Precisely. So, anong nangyari? Bakit ang pinupunto? So, kung titingnan mo kasi, may nagkukumpas. At yung nagkukumpas, sinasabi sa taong bayan, dito tayo tumingin.
So lahat naman tayo doon titingin. Meanwhile, yung ibang probinsya, there are 82 provinces. Right? And so many, if you look at Luzon, Visayas, and Mindanao, mas yung pag kinorelate mo siya dun sa basin system ng Pilipinas, mas maraming river basin sa Luzon. So technically, mas mataas ang probability ng baha. So titingnan mo lang siya, bakit hindi Pampanga? 'Di ba? Ang dami-daming bakit. So nung release yung impormasyon na may 15 na sila yung nakakakuha ng malalaking proyekto, doon pa lang sa simula, sinabi mo na hanggang dito lang tayo ha. Kaya nakikita mo ang daloy ng ICI, hanggang dito lang tayo. Plus pinutol pa ang Senate Blue Ribbon Committee. That's Under right. So again, Paul, nakikita mo ang kumpas. Nagkumpas sa House, dun sa Infra Committee. Ang nangyari dun sa Infra Committee, itigil na lang daw. binato sa Senado at Oo. binato sa kasama na si Duterte ng panahon ni Duterte. Nangyari sa Senado, wala ka nang naririnig dun sa mga congressman na sinabi. Tapos ang nakakatawa dito, hindi nila maintindihan how to handle this kaya. 'Di ba? Hindi mabigyan ng witness protection, hindi papunta-punta na sa DOJ hanggang sabihin ng mag-asawa ay hindi na kami magko-cooperate. Tapos sasabihin may proteksyonan. Sino ba nagproproteksyon? Kasi kung talagang gusto ninyo to go to the bottom of things, doon pa lang sa ano bang distrito 'yan? Ano bang distrito si Saldico? Anong distrito si Momo? Anong distrito si Grandioso? Anong distrito? Ang dami niyan. Pero doon ka lang mag-concentrate doon sa inner core ni Speaker Romualdez.